Hello guys! It's me, Mayora Kuhamo at your service. For today po, gagawa ako ng burong tilapia, burong isda. So, tagilaw or tagilo sa Kapampangan. Maggagawa po ako ng boneless, my own version po. Usually po ang burong isda is may tinik ang isda. So, para sa akin po, gagawin ko po ngayon dito is tilapia na tinanggalan ko na siya ng tinik. Actually, medyo mahirap tanggalan kasi yung balat ng tilapia is medyo makunat na. So, I'll try my best. Kahit sa simpleng paggawa lang is nakakabuo din ng kahit papaano, di ba? So, pasensya na po kayo sa aking vlog. Hindi ako marunong mag-edit. So, kung ano man yung mapapanood nyo, libre lait na lang po. Thank you very much po! Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Yesterday, one I've been searching for forever. Yesterday, one I've been searching for forever. Hello po, ngayon gagawa ako ng burong isda, tilapia na sa Kapampangan is tagilo. So, may dumaan kasi nagtitinda ng tilapia dun sa pinagtatabawan ko. So, bumili ako ng tilapia. Kanina, nilinis ko na siya. Tinanggalan ko na siya ng tinik para at least okay na yung hindi na siya matinig pag niluto, di ba? Ingredients natin is salt, tilapia, at saka sinaing na kanin. So, ayan, start na po tayo. Ihiwain ko lang yung tilapia na binones ko na. Ang hirap mag-bones ng tilapia kasi yung balat niya ano siya, makunat. So yun, matanda na. Makunat na. Iniwain lang siya. Yan, masaw na nga kanina pa eh. Makunat talaga yung balat niya eh. Diba? Ang hirap ng lagi kasi maunat na yung balat. Hindi siya katulad ng
sanay na talaga. Mga Kapampangan, magaling gumawa ng ganito. Then po yung yung kanin na bago sa akin. Actually, ano na siya, malamig na. Papakalan ko lang siya. Kasi sa inyo naman yung kung gusto nyo na may takal o hindi. Diba? So, yun. Liit ang lalagyan. Diba? Ngayon, lalagyan ko natin siya ng asin ulit. Tapos hahaluin lang po natin yung kanin. 2 tasa lang po nilagay ko. Pero malaki naman yung tasa ko. Ayan. Hahaluin lang yung isda na hiniwang isda. Kanin. Maganda po yung gamitin yung kanin, yung masarap na kanin para pag niluto nyo siya, mas masarap yung lasa ng ng bungo. At saka yung hindi po siya matigas. Para kulang pa siya ng asin, nagbabat ko lang siya ng konti. Nung unang gumawa po ako dito, siya, hipon naman ang ginawa ko. Hipon. Eh, nagustuhan yung kasama ko kaya sabi niya, gawa daw ulit ako ng ganito. Isda naman ang gusto niya. Requested by Jenny. Kapampangan din po yun yung kasama ko dito sa work. Tapos po yan, na nahihimas ng ganyan. Lalagay po yan sa isang lalagyan. So, after 10 days to 2 weeks, tignan nyo na po, pwede na siya biluto. Para mas ano siya, mas maganda siya. Diba? Yan, medyo ano na siya, isaw na. Pasensya na po kayo sa aking vlog na to. Actually, hindi po talaga ako masyadong marunong mag-vlog. Kaya, ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan, Team Unicorn. Shoutout po sa lahat ng aking members. Mayora ko kamo members, at lahat po ng Team Mad. Shoutout din po sa inyong lahat. Ayan. Tumagkit na siya. Sinipsip na nung kanin yung isda at asin. Ayan. Diba?
po after 10 days or 2 weeks, it depends. Pwede na po siya